nagsimula. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang unang tumapak ako sa nayong tila nakalimutan na ng panahon. Ang lugar ay tahimik, masyadong tahimik, na para bang pati ang hangin ay nag-aalangan na gumalaw. Ang mga puno ng balete ay nakatayo na parang mga aninong nagbabantay, habang ang makipot na daan papasok sa baryo ay nilalamon ng makapal na hamog. Sa malayo, may naririnig akong mahinang tunog ng kuliglig at pagaspas ng dahon, ngunit bukod doon, wala na. Ang totoo, hindi ako basta turista. Isa akong lalaki, isang albularyo na matagal nang gumagamot sa aming bayan. Marami na akong naranasang kakaiba, mga sinapian, mga di maipaliwanag na karamdaman, at mga kwentong aswang na kadalas ay bulong lamang sa dilim. Pero sa pagkakataong iyon, ako naman ang nagpasyang magpahinga. Isang bakasyon sa nayong tinitirhan ng dati kong kaibigan. Kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Ang paanyaya niya ay dumating nang hindi ko inaasahan. Isang sulat na may maikling mensahe, magbakasyon ka muna rito. Tahimik ang buhay sa amin. Walang masyadong detalye. Walang paliwanag kung bakit bigla niya akong naalala. Ngunit dahil sa pagod at sa sunod-sunod na mga pasyente, tinanggap ko ang alok. Akala ko'y simpleng pahinga lamang iyon, isang pagkakataong makalanghap ng sariwang hangin sa probinsya. Ngunit pagdating ko pa lamang sa nayong iyon, may kakaiba na agad akong naramdaman. Ang mga tao roon ay mababait. Ngumiti sila nang ako'y dumaan. Bumati. Ngunit ang kanilang mga mata may kung anong itinatago. May isang uri ng pag-iingat. Parang sinusukat nila ang bawat galaw ko. Parang may lihim silang ayaw ipaalam sa akin. Ang kaibigan kong lalaki, siya ang nag-abot ng mainit na pagtanggap. Payat siya kumpara noon at tila mas maputla ang balat. Ngunit ang kanyang ngiti ay pareho pa rin, pamilyar at tila puno ng alaala ng aming kabataan. Buti at nakarating ka, sabi niya habang tinatapik ang balikat ko. Kailangan ka ng nayong ito. Napakunot ang noo ko. Akala ko ba bakasyon ito? Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay ngumiti muli, ngunit may kakaibang anino sa kanyang mukha. Bakasyon. Sa unang gabi ko roon, pinatuloy niya ako sa isang lumang bahay na kahoy, nakatayo malapit sa kakahuyan. Ang bubong ay yero at ang sahig ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang. Sa likod ng bahay ay may maliit na kubo at sa gilid ay may punong mangga na tila matagal ng saksi sa mga lihim ng lugar. Habang ako'y nakahiga, hindi ako dalawin ng antok. May kung anong mabigat sa hangin. Parang may nagmamasid. Ilang beses akong napabangon dahil sa tunog ng mahinang kaluskos sa labas. Nang silipin ko ang bintana, wala naman akong nakita, maliban sa mga anino ng puno na sumasayaw sa liwanag ng buwan. Kinabukasan, napansin kong may mga batang hindi naglalaro sa labas. Ang mga babae ay nag-uusap sa mahinang tingin. At ang mga matatanda, tila iniiwas ang tingin sa akin kapag napapadaan ako. Isang matandang babae ang lumapit at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Ikaw ba ang albularyo? Tanong niya. Sagot ko. Tumingin siya sa paligid bago muling nagsalita. May sakit dito na hindi kayang gamutin ng halamang gamot. Bago pa ako makapagtanong, mabilis na siyang umalis. Doon nagsimulang gumulong sa isip ko ang mga posibilidad. Bilang albularyo, sanay akong makarinig ng mga kwentong aswang at iba't ibang misteryo sa baryo. Ngunit ang kakaibang kilos ng mga tao rito ay tila hindi simpleng pamahiin lamang. May mas malalim, mas personal. Nang hapong iyon, napansin kong wala ang kaibigan ko sa bahay. May nagsabi sa akin na nasa gubat daw siya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may nagtulak sa akin sundan siya. Ang daan papasok sa kakahuyan ay makipot at puno ng ugat. Habang papalalim ako, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. At doon ko narinig ang isang mahinang tinig. Isang babae ang umiiyak. Huminto ako. Nakita ko sa pagitan ng mga puno ang isang babaeng nakaputi, nakatalikod sa akin. Mahaba ang kanyang buhok at tila hindi siya gumagalaw maliban sa bahagyang pag-uga ng kanyang balikat habang umiiyak. Miss, maingat kong tawa. Unti-unti siyang humarap. Hindi ko may paliwanag ang nakita ko. Ang kanyang mukha ay maganda ngunit maputla. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa o nagbabala. Bago pa ako makapagsalita, may malamig na hangin ang dumaan sa pagitan namin. At bigla siyang nawala. Napaatras ako at doon ko napansing may nakatayo pala sa likod ko. Ang kaibigan ko. Tahimik siyang nakatingin sa lugar kung saan nakatayo ang babae kanina. Nakita mo na pala siya, mahina niyang sabi. Siya. Sino siya? Nanginginig kong tanong. Hindi siya agad sumagot.
Sa halip, tumingin siya sa akin na para bang may matagal na siyang gustong sabihin, ngunit pinipigilan lang. Hindi ka namin inimbita rito para magbakasyon, bulong niya. Kailangan namin ng tulong mo dahil may bumabalik na hindi dapat bumalik. Biglang lumakas ang hangin. Sa di kalayuan, may narinig akong sabay-sabay na mahinang halakhak, tila mula sa iba't ibang direksyon ng gubat. At sa unang pagkakataon sa buhay ko bilang albularyo, naramdaman kong baka ako ang hindi handa sa misteryong haharapin ko sa ngayong ito. Hindi ako agad nakapagsalita matapos marinig ang mga salitang iyon mula sa kaibigan kong lalaki. Ang hangin ay patuloy na umiihip, malamig at tila may dalang bulong na hindi ko maintindihan. Ang mga halakhak na narinig ko kanina ay unti-unting nawala, ngunit ang pakiramdam na may nakamasid sa amin ay nanatili. Ano ang ibig mong sabihin na bumabalik? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. Tumingin siya sa akin, pagod ang mga mata. May mga bagay dito sa nayon na matagal nang nakabaon sa lupa. Akala namin tuluyan ng nanahimik. Pero ilang linggo na ang nakalipas, may mga kakaibang nangyayari. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, ikinuwento niya ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. May mga hayop daw na natatagpuang wala ng buhay sa umaga, ngunit walang bakas ng sugat. May mga taong nagigising sa kalagitnaan ng gabi na parang may tumatawag sa kanila mula sa labas. At may isang binatilyo na nawawala ng ilang oras, sa kababalik na tila wala namang nangyari, ngunit hindi na raw ito nagsasalita. Akala ko noong una, simpleng takot lang, sabi niya. Pero nang magsimula ng magkasakit ang ilang bata, doon na ako nabahala. Bilang albularyo, sanay akong makarinig ng mga ganitong kwento. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagkakabanggit niya. Parang hindi lang siya nagkukwento ng mga pangyayari, parang may kinikimkim siyang kasalanan. Pagdating namin sa bahay, napansin kong mas lalong naging tahimik ang paligid. Ang mga ilaw sa ibang kabahayan ay isa-isang namatay, kahit maaga pa. Tila ba may hindi nakasulat na kasunduan ang mga tao rito na huwag magtagal sa labas kapag gumagabi. May hindi ka pa sinasabi sa akin, diretsahan kong sabi. Umupo siya sa lumang bangko at tumitig sa sahig. May alamat dito tungkol sa isang babae. Matagal na panahon na ang nakalipas, may isang dayo raw na dumating sa nayon. Maganda, tahimik at hindi gaanong nakikisalamuha. Isang gabi, may nakita raw ang ilang magsasaka sa gubat, isang anyong hindi tao, gumagala sa dilim. Hindi niya tinuloy ang detalye. Hindi na niya kailangan. Bilang isang taong lumaki sa probinsya, alam ko na ang mga bulong-bulungan kapag ganito ang simula ng kwento. Pinagbintangan nila ang babae, tanong ko. Dahan-dahan siyang tumango. Walang patunay. Pero bigla na lang siyang nawala. At kasabay ng pagkawala niya, tumigil din ang mga kakaibang pangyayari. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ko. At ngayon, may nakakita na naman sa kanya. Hindi ko agad naisip ang babaeng nakita ko sa gubat, ngunit nang sumagi iyon sa isip ko, tila mas lalong bumigat ang hangin sa paligid. Ang kanyang maputlang mukha. Ang mga matang tila may gustong sabihin. Kinagabihan, habang sinusubukan kong magpahinga, muli kong narinig ang kaluskos sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasabay na mahinang pagkatok sa dingding. 3 sunod-sunod na katok. Hinto. 3 katok ulit. Bumangon ako at lumapit sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita akong aninong nakatayo malapit sa punong mangga. Babae ang hubog ng katawan. Hindi gumagalaw. Binuksan ko ang pinto at lumabas, dala ang maliit kong lalagyan ng mga halamang gamot, hindi dahil naniniwala akong makakatulong iyon laban sa anumang nasa labas, kundi dahil iyon ang nakasanayan ko. Kung sino ka man, magpakita ka, mahinahon kong sabi. Unti-unting lumapit ang anino sa liwanag. Siya na naman ang babaeng nakaputi. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ko siyang nakita. May bakas ng lungkot sa kanyang mukha at tila may aninong dumadaan sa kanyang mga mata. Hindi ka dapat narito, mahina niyang sabi. Boses niya ay tila sabay na malapit at malayo. Parang may hangin sa pagitan ng bawat salita. Ano ang nangyayari sa nayon? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa likod ko, sa direksyon ng bahay kung saan natutulog ang kaibigan ko. Doon ko napansin ang kakaiba. Ang kanyang mga mata ay hindi lamang puno ng lungkot, may takot din, may utang na hindi nabayaran, bulong niya. At kapag siningil na, lahat ang madadamay. Bago pa ako makapagtanong, may narinig kaming pagbukas ng pinto. Lumingon ako at nakita ko ang kaibigan kong nakatayo sa may pintuan. Nang ibalik ko ang tingin sa harapan ko, wala na ang babae. Muli mo siyang nakita, hindi ba? Tanong niya, tila alam na ang sagot. Hindi ko alam kung paano niya nalaman.
Ngunit mas lalo akong kinabahan sa paraan ng pagtitig niya sa akin, parang may inaasahan siyang reaksyon. May utang ka ba sa kanya? Hindi ko napigilang itanong. Nanigas siya. Ilang sandali kaming nagtitigan bago siya umiwas ng tingin. May mga desisyong ginawa ang mga tao rito noon. Mga desisyong akala namin ay para sa ikabubuti ng lahat. Hindi na niya ipinaliwanag. Kinabukasan, dinala niya ako sa bahay ng isang pamilya na may batang babae na ilang araw nang nilalagnat. Pagpasok ko pa lamang, ramdam ko na ang bigat sa loob ng silid. Ang bata ay babae, mga 8 taong gulang, payat at maputla. Nakapikit siya ngunit tila may binubulong. Lumapit ako at maingat na hinawakan ang kanyang noo. Mainit, ngunit hindi pangkaraniwan ang pakiramdam. Parang may malamig na daloy sa ilalim ng kanyang balat. Ano ang napapanaginipan mo? Mahina kong tanong. Unti-unti siyang nagmulat ng mata. Saglit lang, ngunit sapat na para marinig ko ang kanyang sagot. May babaeng umiiyak sa ilalim ng lupa. Napatigil ako. Sa labas ng bahay, napansin kong may ilang lalaking nag-uusap. Narinig ko ang isa sa kanila na nagsabing may bahagi raw ng lumang gubat na hindi na dapat puntahan. May nakabaon daw doon na hindi dapat galawin. Nang tanungin ko ang kaibigan ko tungkol dito, nagalit siya sa unang pagkakataon. Huwag mo nang pakialaman ang nakaraan, mariin niyang sabi. Andito ka para tumulong, hindi para maghukay ng sugat. Ngunit paano ako makakatulong kung hindi ko alam ang pinagmulan? Habang lumalalim ang gabi, mas dumarami ang bulong sa paligid. May mga yabag sa bubong. May mga aninong dumaraan sa gilid ng bahay. At sa bawat pagising ko, tila may nagmamasid mula sa sulok ng silid. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinundan ko ang mahinang liwanag na nakita ko sa may gubat. Doon, sa isang bahagi ng lupa na tila bagong hukay, nakita ko ang ilang matatandang lalaki, kasama ang kaibigan ko na nakatayo sa paligid nito. May dala silang kandila. At sa gitna ng lupa, may bahagyang nakausling piraso ng puting tela. Napatigil ako sa likod ng puno. Hindi ko alam kung ano ang kanilang ginagawa, ngunit malinaw na may sinusubukan silang itago o pigilan. Biglang umihip ang hangin at namatay ang mga kandila. Sa dilim, may narinig akong mahinang pagtawa, pamilyar at malamig. At sa ilalim ng lupa, tila may kumalago. Hindi ko alam kung ano ang nakabaon doon. Pero sigurado ako, anumang pilit nilang itinatago, hindi na ito mananatiling tahimik. Hindi ako makagalaw. Parang may malamig na kamay na pumipigil sa dibdib ko habang nakatingin ako kay Tomas na nakaluhod sa lupa. Ang kanyang paghina ay mabigat, halos hinal na hinal, habang ang babaeng nakaputi ay unti-unting lumalapit sa kanya. Hindi siya naglalakad, tila dumudulas lamang sa ibabaw ng damo, walang tunog ang mga hakbang. Hindi siya ang kailangan mo, sigaw ko, kahit ramdam kong nanginginig ang boses ko. Ngumiti ang babae. Hindi malapad. Hindi galit. Isang ngiting alam ang katotohanan na hindi ko pa nauunawaan. Lahat kayo may utang, sabi niya, mahinahon ngunit malinaw. May kailangang pumalit. Sa likod ko, naramdaman ko ang presensya ng kaibigan kong lalaki at ng matatandang kasama niya. May dala silang kandila at tila may mga binubulong na salita. Hindi ko maintindihan kung panalangin ba yon o isang paalala sa kung anong kasunduan ang ginawa nila noon. Tama na, sigaw ko sa kanila. Ano ba talaga ang ginawa ninyo? Walang sumagot. Biglang tumingala si Tomas at sumigaw. Hindi iyon sigaw ng sakit lamang, parang may humihila sa kanya mula sa loob. Napansin kong ang lupa sa paligid niya ay bahagyang gumagalaw, parang may kumikilos sa ilalim. Lumapit ako kahit pakiramdam ko ay tinutulak ako palayo ng hangin. Habang papalapit ako, naramdaman kong mas lalong lumalamig ang paligid. Ang hininga ko ay naging usok sa dilim. Makinig ka sa akin, Tomas, sigaw ko. Tumingin ka sa akin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa babae. At doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko nakita noon, ang kanyang mga paa ay bahagyang nakalubog sa lupa. Hindi dahil lumulubog siya, kundi dahil ang lupa ang umaangat sa paligid niya. May umuusbong. Sa isang iglap, biglang nagliyab ang isa sa mga kandila ng mga matatandang lalaki. Hindi sa apoy na karaniwan, kundi sa isang kulay na tila maputlang bughaw. Napaatras ang isa sa kanila. Hindi ito ang napag-usapan, bulong ng isa. Hindi ko alam kung kanino niya yon sinasabi. Wala kayong kapangyarihan dito, sabi ng babae, mas malamig ang tinig ngayon. Pinili na. Biglang nagdilim ang paligid. Hindi dahil sa pagkawala ng liwanag ng buwan, kundi dahil tila may aninong bumabalot sa buong gubat.
Ang mga puno ay tila mas lalong yumuyuko, ang hangin ay nag-iba ang tunog, parang sabay-sabay na paghinga ng maraming tao. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ako ng kaibigan ko sa braso. Kung may gagawin ka, ngayon na, sabi niya, halos pabulong. Gawin ang ano, galit kong tanong. Hindi namin siya kayang pigilan. Ikaw lang ang tinanggap niya. Napalingon ako sa babae. Nakatingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Hindi na siya nakangiti. Bakit ako? Tanong ko, hindi ko alam kung naririnig niya ako o iniisip ko lang iyon. Dahil ikaw ang hindi kasali, sagot niya. At ikaw ang hindi pa nagsisinungaling. Hindi ko alam kung papuri iyon o parusa. Biglang bumagsak si Tomas sa lupa, parang nawalan ng lakas. Tumigil ang paggalaw ng lupa sa paligid niya, ngunit ang hangin ay hindi pa rin humuhupa. Lumapit ako at hinila siya palayo sa gitna ng clearing. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding lamig sa likod ko, parang may tumayo sa mismong likuran ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino. Hindi siya sapat, bulong ng babae malapit sa aking tainga. Kailangan ko ng mas may bigat. Napahinto ang paghinga ko. Sa di kalayuan, narinig ko ang isang matinis na sigaw, boses ng isang bata. Napalingon ang lahat sa direksyong iyon. Ang batang babae na may lagnat. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon, ngunit nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng gubat, nakasuot pa rin ng manipis na damit pantulo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit naglalakad siya papunta sa amin na parang may sumusundo. Hindi, sigaw ng kanyang ina na biglang sumulpot mula sa likuran ng mga puno. Tumakbo ako papunta sa bata, ngunit bawat hakbang ko ay parang may pumipigil sa akin. Ang lupa ay tila kumakapit sa aking mga paa. Lumayo ka, sigaw ng kaibigan ko sa babae. Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi ko sila gusto, sabi ng babae nakatingin sa bata. Hindi sila ang may kasalanan. Pero kailangan ko ng kapalit. Anong kapalit? Sigaw ko. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ako. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog. Hindi ko marinig ang hangin. Hindi ko marinig ang sigaw ng ina. Tanging ang tibok ng puso ko ang umalingaw sa tainga ko. Hindi, mahina kong sabi. Alam mo na ang totoo, sagot niya. Mas malalim pa sa inilibing nila. Hindi lang ako ang nahulog noon. Naramdaman kong may mga alaala na hindi ko maalala, ngunit pilit umaahon sa isip ko. Isang gabi. Isang sigawan. Isang hukay na hindi dapat ginawa. Umiikot ang paligid ko. Biglang may humawak sa kamay ko, ang batang babae. Nakadilat na ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa likod ko. Siya ang natitira, sabi ng bata sa tinig na hindi kanya. Napalingon ako. Sa likod ng babae, sa mismong lugar kung saan bahagyang nakalantad ang puting tela, may isa pang anyo na unti-unting umaangat mula sa lupa. Hindi malinaw ang mukha, ngunit malinaw ang pakiramdam, mas mabigat, mas galit. Napaatras ang mga matatandang lalaki. Ang kaibigan ko ay napaluhod. Hindi ito ang dapat mangyari, paulit-ulit niyang bulong. Ang babae ay hindi na nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa anyong umaangat sa lupa. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi siya dapat nagising, sabi niya. Biglang nagliyab ang lahat ng kandila ng sabay-sabay at namatay rin agad. Bumalik ang liwanag ng buwan, ngunit tila mas maputla ang lahat. Ang anyong mula sa lupa ay hindi pa ganap na malinaw, ngunit ramdam ko ang presensya nito, hindi ito tulad ng babae. Mas tahimik. Mas mabigat. Parang hindi ito galit dahil sa nangyari. Galit ito dahil nakalimutan. At sa gitna ng gubat, sa pagitan ng mga sigaw at bulong, naramdaman kong wala na akong matatakbuhan. Kung ano man ang nakabaon doon, hindi lang ito isang kwentong aswang. At malinaw sa akin, ako ang susunod na pipiliin. Hindi ako makahinga. Ang anyong unti-unting umaangat mula sa lupa ay hindi tulad ng inaasahan kong multo o aswang. Wala itong malinaw na mukha, ngunit ramdam ko ang bigat ng presensya nito, parang may matagal na galit na hindi nabigyan ng boses. Habang nakatayo ako roon, pakiramdam ko'y lumiliit ang mundo sa paligid ko. Ang gubat na kanina'y malawak ay tila nagsisikip, parang may mga punong unti-unting lumalapit. At huli na ang lahat, bulong ng babaeng nakaputi. Sa unang pagkakataon, hindi sa akin nakatuon ang kanyang mga mata. Nakatingin siya sa anyong umaangat sa lupa at malinaw ang takot sa kanyang mukha. Akala ninyo ako ang bumabalik para maningil, sabi niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Pero ako ang nagbabantay. Parang may pumutok sa isip ko. Hindi ikaw ang... Hindi ko natapos ang tanong.
Unti-unti siyang lumingon sa akin. Hindi ako ang tunay na kinatakutan noon. Ako ang sinisig. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang pag-iyak ng kaibigan kong lalaki. Hindi ko pa siya narinig umiyak kahit kailan. Sabihin mo sa kanya, mariin kong utos. Napahawak siya sa ulo niya, tila binabalikan ng alaala. May dalawa silang nahulog, basag ang boses niya. Hindi lang siya. Nanlamig ang dugo ko. May kasama siyang bata, dagdag niya. Anak niya. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng batang babae na kanina ay nasa trance. Ngunit hindi iyon ang boses niya, mas mababa, mas matanda. Hindi ninyo hinanap ang bata, sabi ng tinig mula sa kanyang bibig. Iniwan ninyo. Napaatras ang mga matatandang lalaki. Isa sa kanila ay napaupo sa lupa, nanginginig. Doon ko naunawaan ang revelasyon. Ang babaeng nakaputi, siya ang inilibing. Ngunit ang batang kasama niya ang batang hindi nila hinanap, iyon ang tunay na hindi natahimik. At ang anyong umaangat ngayon mula sa lupa, hindi iyon ang babae. Ito ang bata. Hindi malinaw ang mukha ng anyo, ngunit mas mababa ang tangkad, mas magaan ang galaw, ngunit mas mabigat ang presensya. Hindi ito tulad ng galit ng isang matanda. Ito ang tahimik na puot ng isang batang iniwan. Hindi ko siya mapigilan, sabi ng babaeng nakaputi. Ilang taon ko siyang pinigilan. Pero bumigay na ang lupa. Bakit ngayon, sigaw ko. Unti-unti niyang itinaas ang kamay at itinuro, hindi ako, kundi ang kaibigan ko. Dahil ang dugo ay bumabalik sa pinanggalingan. Napalingon ako sa kaibigan ko. Nanginginig siya, nakaluhod sa lupa. Ano ang ibig niyang sabihin? Tanong ko. Hindi siya makatingin sa akin. Tomas, bulong niya. Parang biglang naglinaw ang lahat. Si Tomas. Ang binatang lalaki na tila pinipili. Ang sugat sa kanyang palad. Ang pagkakahawig nila ng kaibigan ko. Anak mo siya, sabi ko, hindi tanong kundi kumpirmasyon. Tahimik siyang tumango. Ang batang nahulog noon siya ang nag-udyok. Hindi niya sinasadya. Naglaro lang sila malapit sa hukay na hinuhukay niyo. Napahawak ako sa ulo ko. Anong hukay? Maglalagay sana kami ng bitat. Akala namin may aswang sa gubat. May nakita raw kasing anino ang mga magsasaka. Pero nang gabi na yon, dumating ang babaeng dayo kasama ang anak niya. Nadulas siya. Nahulog sila pareho. At iniwan niyo, halos hindi ko maipiglas ang mga salita. Bumalik kami kinabukasan, sigaw niya, umiiyak na. Pero hindi na namin nakita ang bata. Akala namin nakalabas. Tahimik ang gubat. At sa harap namin, ang anyong mas maliit ay tuluyan ng nakaahon sa lupa. Hindi malinaw ang mukha, ngunit may dalawang matang tila walang laman, walang luha, walang galit na sumisigaw, kundi isang desisyong matagal nang hinintay. Lumapit ito kay Tomas. Hindi siya ang may kasalanan, sigaw ko. Hindi, sagot ng babaeng nakaputi. Pero siya ang may dugo. Parang may humila sa dibdib ko. Hindi niyo ba naiisip, patuloy ng babae, na hindi ako ang bumabalik para maningil? Ako ang nagbantay sa nayon niyo. Pinipigilan ko siyang lumakas. Pinipigilan ko siyang pumili. Napatingin ako sa mga matatandang lalaki. Lahat sila ay may bakas ng konsensya sa mukha. Tuwing may nagkakasakit, dagdag niya, ako ang kumukuha ng bigat. Pero napagod na ako. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga puno ay tila yumuko at ang lupa sa paligid namin ay nagkaroon ng maliliit na bitak. Ang anyong bata ay huminto sa harap ni Tomas. Dahan-dahan itong iniabot ang kamay. Hindi para hawakan siya, kundi para ituro ako. Hindi sapat ang dugo, sabi ng tinig na tila sabay na bata at matanda. Kailangan ng saksi. Nanlamig ang katawan ko. Ano ang ibig mong sabihin? Nanginginig kong tanong. Ang babaeng nakaputi ay napapikit. Kailangan niya ng alaala. May kailangang makaalala ng buo. Hindi yung bersyon na ginawa niyo. Hindi ako kasama noon, sigaw ko. Pero ikaw ang magdadala, sagot ng tinig. Biglang sumakit ang ulo ko. Parang may puwersang pumapasok sa isip ko, mga imaheng hindi ko alaala, ngunit malinaw, ang hukay, ang sigawan, ang batang umiiyak sa dilim, ang mga lalaking tumatakbo palayo. Napatuwad ako sa lupa. Hindi, sigaw ko. Sa pagitan ng sakit at lamig, naramdaman kong may pumapasok sa akin, hindi katawan, kundi alaala. Parang ako ang ginagawang sisidlan ng katotohanan. Hindi ka makakatakas, bulong ng tinig malapit sa akin. Hindi ka nila pwedeng sisihin. Kaya ikaw ang magiging tulay. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang mas malaking twist.
Hindi ako inimbita para magpagaling. Inimbita ako para maging sakripisyo, hindi ng dugo, kundi ng katinuan. Para ako ang magdala ng alaala ng nangyari, para ang batang iyon ay tuluyang makalaya o tuluyang makapili. Napalingon ako sa kaibigan ko. Alam mo ba, mahina kong tanong. Hindi siya sumagot. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang sagot. Alam niya. Alam niyang may babalik. At alam niyang kailangan nila ng isang taong hindi kasali, isang albularyo, isang taong may bukas na isipan sa hindi nakikita. Hindi para pigilan, kundi para tumanggap. Habang lumalabo ang paningin ko, narinig ko ang huling bulong ng babaeng nakaputi. Kapag tinanggap mo ang buong alaala, saka siya pipili. Kung magpapatawad o mananatili. Doon ko naunawaan na mas malala pa sa kamatayan ang maaaring mangyari. Mabuhay na may dalang alaala ng kasalanan ng iba. At habang unti-unting bumabalot sa akin ang dilim, isang tanong ang naiwan sa isip ko, kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, tatanggapin mo ba ang alaala para iligtas ang iba kahit kapalit ang sarili mong kapayapaan? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? O baka sa simula pa lang, wala na talaga siyang takas? Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaluhod sa lupa habang bumabaha sa isip ko ang mga alaalang hindi naman akin. Naroon ako sa gabing iyon, hindi bilang sarili ko, kundi bilang mga matang nakamasid mula sa dilim. Nakita ko ang hukay na hinuhukay ng mga lalaking takot sa anino. Narinig ko ang usapan nila tungkol sa aswang na gumagala raw sa gubat. Nakita ko ang babaeng dayo na naglalakad kasama ang kanyang maliit na anak na babae. Hawak ang kamay nito, walang kamalay-malay sa bitad na nakahanda, hindi para sa kanya. Nakita ko ang pagkadulas, ang pagbagsak, ang sigaw, at ang mas masakit ang pagtalikod. Nang bumalik sa akin ang paningin ko, nasa gitna pa rin kami ng gubat. Nanginginig ang lupa. Ang anyong bata ay nakatayo sa harap ko, at ang babaeng nakaputi ay tila unti-unti nang nagiging malinaw, parang nauubos ang kanyang lakas. Hindi mo kailangang akuin ang lahat, bulong niya sa akin. Pero alam ko na ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Hindi ako pinili para mamatay. Pinili ako para magsabi ng totoo. Unti-unti akong tumayo kahit mabigat ang katawan ko. Tama na, sabi ko kahit nanginginig ang boses ko. Narinig ko na ang lahat. Nakita ko na. Napatingin sa akin ang anyong bata. Hindi ko pa rin makita ang malinaw na mukha nito, pero ramdam ko ang pansin niya. Iniwan ka nila, sabi ko diretso sa kanya. Natakot sila. Nagkamali sila. Sa likod ko, narinig ko ang paghikbi ng kaibigan ko. Patawad, bulong niya paulit-ulit. Lumakas ang hangin pero hindi na ito tulad kanina. Hindi na ito galit. Parang naghihintay. Pero hindi ikaw ang halimaw, patuloy ko kahit parang may pumipigas sa dibdib ko. Hindi ka aswang. Hindi ka sumpa. Isa kang batang naiwan sa dilim. Sa sandaling iyon, may narinig akong mahinang tunog, parang basag na salamin. Ang lupa sa ilalim ng anyong bata ay tumigil sa pagbita. Hindi sapat ang salita, sabi ng tinig, mas malinaw ngayon, hindi na halo ng bata at matanda. Bata ito. Sugatan. Gusto ko maramdaman nila. Doon ko naunawaan ang huling hadlang. Hindi siya naghahanap ng dugo. Naghahanap siya ng pag-ako. Lumakad ako palapit sa kaibigan ko at hinila siya patayo. Sabihin mo, dito, ngayon. Nanginginig siyang tumingin sa anyong bata. Kasalanan ko, sabi niya, halos hindi marinig. Ako ang nag-udyok na maghukay. Ako ang natakot. At ako ang unang tumalikod. Tahimik ang gubat. Isa-isa, lumuhod ang matatandang lalaki. May umiyak. May hindi makapagsalita. Ngunit lahat sila yumuko. Patawad, sabay-sabay nilang bulong. Sa gitna namin, ang anyong bata ay tila nag-iba ang tindig. Hindi na ito kasing bigat. Ang hangin ay humupa at ang malamig na pakiramdam ay unti-unting napalitan ng kakaibang katahimikan. Lumapit ang babaeng nakaputi sa anyo at lumuhod sa harap nito. Tama na, sabi niya ng mahina. Narinig ka na nila. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang malinaw na anyo ng bata. Isang maliit na babae, mga 6 o 7 taong gulang, maputla ngunit hindi na nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay hindi na walang laman. May lungkot pero hindi na galit. Unti-unti siyang lumingon sa akin. Bakit ikaw? Tanong niya. Napaisip ako. Hindi ko alam, sagot ko. Siguro dahil wala akong parte sa kasinungalingan niyo. Kaya ako ang kayang magdala ng katotohanan.
Lumapit siya sa akin. Ramdam ko ang lamig pero hindi na ito masakit. Itinaas niya ang maliit niyang kamay at inilapat sa dibdib ko. Biglang bumalik ang lahat ng alaala, ngunit hindi na magulo. Hindi na sumasakit. Parang inililipat niya sa akin ang bigat. Dalhin mo, sabi niya. Huwag mong hayaang makalimutan. At sa isang iglap, ang kanyang anyo ay naging liwanag, mahina, malumanay, hanggang sa tuluyan itong nawala. Kasunod niya, ang babaeng nakaputi ay ngumiti sa akin. Hindi na yun ngiti ng babala. Ngiti iyon ng pasasalamat. Salamat, sabi niya. Unti-unti rin siyang naglaho, parang hamog na tinamay ng umaga. Tahimik. Walang hangin. Walang sigaw. Walang bitak sa lupa. Tanging kami na lang nakaluhod sa gitna ng gubat. Akala ko tapos na. Akala ko yun na ang resolusyon. Ngunit nang tumingin ako sa paligid, napansin kong hindi lahat ay bumalik sa dati. Ang batang babae na may lagnat, nakahiga siya sa damuhan, mahimbing ang tulog. Nang buhatin siya ng kanyang ina, normal na ang kanyang paghina. Si Tomas nakaupo sa lupa, tila pagod ngunit buhay. Wala na ang sugat sa kanyang palad. Lahat ay tila na ibalik. Maliban sa akin. Habang naglalakad kami pabalik sa nayon, naramdaman kong may kakaiba sa loob ko. Hindi sakit. Hindi lamig. Kundi presensya. Kinagabihan, nang ako'y mag-isa sa silid, narinig ko ang mahinang yabag sa sahig na kahoy. Hindi mula sa labas. Mula sa loob. Hindi pa tapos, bulong ng isang pamilyar na tinig. Napaupo ako sa kama. Hindi ba't umalis na kayo? Mahina kong tanong. May refleksyon sa salamin. Hindi ko sarili ang nakatayo roon. Sa likod ko, sa mismong anino ko, may maliit na anyo na nakatayo, hindi na galit, hindi na sugatan. Nakatingin lang. Dalhin mo, sabi ng tinig. Hanggang sa may susunod na makalimot. Doon ko naunawaan ang huling twist. Hindi sila tuluyang nawala. Ako ang naging sisidlan. Ako ang naging tagapagbantay. Habang may mga taong handang maghukay ng takot at magtago ng katotohanan, may kailangang magpaalala. At ako yun na yun. Sa umaga, umalis ako sa nayon. Tahimik ang lahat. Wala nang kakaibang pakiramdam sa hangin. Ngunit habang tinatahak ko ang daan palabas, napansin kong sa bawat aninong madaanan ko, may isang maliit na aninong kasabay ko. Hindi ito nakikita ng iba. Pero ramdam ko, ang bakasyong akala ko'y pahinga ay naging habambuhay na pagbabantay. At ang pinakamasakit na katotohanan, hindi lahat ng aswang ay halimaw. Minsan, sila ang mga alaala ng kasalanang pilit ibinabaon. Pag alis ko sa nayon kinabukasan, akala ko dala ko lang ay pagod at mabibigat na alaala. Ngunit habang palayo ako ng palayo, mas malinaw kong nararamdaman na may ibang bagay na sumama sa akin, isang presensyang hindi nakikita, ngunit hindi maikakaila. Hindi na muling nagkasakit ang mga bata sa nayon. Ayon sa balita na ipinadala sa akin makalipas ang ilang linggo, bumalik sa normal ang lahat. Si Tomas ay tila mas naging tahimik, ngunit mas responsable raw. Ang kaibigan kong lalaki ay madalas daw makita sa gubat, nagdarasal o nag-iwan ng mga bulaklak sa lugar kung saan nangyari ang lahat. Hindi na nila muling binanggit ang salitang aswang. Inilibing nila ng maayos ang mga butong na hukay sa ilalim ng lupa, 2 kalansay, hindi isa. Isang babae at isang bata. Hindi na nila itinago. Hindi na nila itinanggi. Akala ko roon magtatapos ang lahat. Ngunit para sa akin, doon pa lamang nagsimula. Sa bawat gabi na ako'y nag-iisa sa aking silid, naririnig ko ang mahinang paglakad sa sahig na kahoy. Hindi ito mabigat. Hindi rin ito nagmamadali. Parang isang batang naglalakad ng dahan-dahan, paikot sa kama ko. Hindi ako agad natatakot. Sa halip nakikinig ako. Minsan, may maririnig akong mahinang paghinga sa tabi ko. Minsan, may mararamdaman akong malamig na hangin sa aking balikat. Hindi masakit, hindi nananakit, kundi paalala. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bakit ako? Mahina kong tanong sa dilim. Matagal ang katahimikan bago ko narinig ang sagot, hindi sa tainga ko, kundi sa loob ng isip ko. Dahil ikaw ang nakinig. Unti-unti kong naunawaan ang papel na naiwan sa akin. Hindi ako naging sisidlan para sa galit. Hindi rin ako ginawang sisidlan para sa paghihiganti. Ginawa akong sisidlan ng alaala. Tuwing may pasyente akong dinadalaw na tila may dinaramdam na hindi maipaliwanag, minsan ay nakikita ko sa gilid ng aking paningin ang maliit na anino. Hindi ito gumagalaw ng pusa. Hindi ito nananakot.
Ngunit tila tinutulungan niya akong makita ang hindi nakikita, ang mga sugat na hindi pisikal, ang mga konsensyang matagal nang itinatago. Mas naging malinaw sa akin ang mundo pagkatapos ng gabing iyon sa gubat. Mas mabigat din may mga pagkakataon, habang ako ay naglalakad sa palengke o nakaupo sa harap ng bahay, may mga batang napapatingin sa likod ko at napapangiti. Kapag tinatanong ko kung bakit, sasabihin nila, may kasama ko kayo. Ngumingiti lang ako. Hindi ko na kailangang magtanong kung sino. Ngunit hindi lahat ay payapa. Isang gabi, habang ako ay nasa labas ng aking bahay, may isang matandang lalaki ang dumating. Hindi ko siya kilala, ngunit may pamilyar sa kanyang mga mata, ang parehong takot na nakita ko sa mga matatandang lalaki sa ngayon. Albularyo ka raw, sabi niya. Sagot ko, may lugar sa amin na hindi matahimik. May batang umiiyak gabi-gabi. Sinasabi ng mga tao, aswang daw. Napahinto ako. Matagal akong tumahimik bago sumagot. Hindi lahat ng umiiyak ay aswang, sabi ko. Habang nagsasalita siya, napansin kong sa gilid ng aking paningin ay may maliit na aninong tumayo sa tabi ko. Hindi ito galit. Hindi ito sabit. Parang naghihintay lang. Doon ko naunawaan ang mas malalim na katotohanan. Hindi ako pinili para sa isang ngayon lamang. Pinili ako para maging tulay sa pagitan ng mga alaala at ng mga taong pilit nakakalimot. Hindi para magpalayas, kundi para magpaalala. At bawat paalala ay may kapalit. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang mga panaginip ko. Nakikita ko ang gubat, hindi lang ang isang gubat, kundi iba't ibang lugar. Mga hukay, mga sigaw, mga batang nawawala sa dilim ng takot ng matatanda. May mga gabing nagigising ako na basang-basa ang aking damit sa pawis, at sa salamin ay hindi ko agad makilala ang sarili ko. Parang may dagdag na anino sa likod ko, mas malinaw kaysa dati. Isang gabi, naglakas loob akong tumingin ng direkta sa refleksyon ko. Nandoon ako, at sa likod ko ang maliit na babae. Ngunit hindi na siya maputla. Hindi na siya sugatan. Nakasuot siya ng simpleng damit, maayos ang buhok, at ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot. Hanggang kailan, tanong ko sa kanya. Hindi siya nagsalita. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang likod ko. Unti-unti akong lumingon. Walang tao. Ngunit sa sahig, may isang bakas ng maliit na paa, basa, parang galing sa putik. Isa. At katabi nito, may isa pang bakas. Mas maliit. Hindi ko maalala na may dalawa. Mabagal ang pag-ikot ko pabalik sa salamin. Ang refleksyon ko ay nandoon pa rin. Ngunit ang maliit na babae sa likod ko ay hindi na nag-isa. May isa pang anyo sa kanyang tabi, hindi malinaw, mas bata, halos anino lamang. Akala ko tapos na, bulong ko. Sa loob ng aking isip, narinig ko ang sagot. Hindi natatapos ang alaala. Lumilipat lang. Biglang kumatok ang pinto ko. Isang malakas, sunod-sunod na katok. 3 beses. Hinto. 3 beses ulit. Parang sa unang gabi ko sa nayon. Huminga ako ng malalim at lumakad papunta sa pinto. Sa bawat hakbang, nararamdaman kong may dalawang maliliit na presensyang kasabay ko. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Ngunit sa may paanan ng hagdan, may isang maliit na pares ng tsinelas ng bata, basa ng putik. At sa hangin, may mahinang bulong. May susunod na nayon. Napatingin ako sa kadiliman sa labas. Hindi ko alam kung ako ba ang pinili o ako ang naging simula. Kung ikaw ang nasa lugar ko, tatanggapin mo ba ang papel na ito? Sa tingin mo ba tama ang ginawa kong pag-ako ng alaala? Gusto mo bang malaman kung saan ako susunod na dadalhin ng mga aninong ito? Mag-comment ka ng opinyon mo. Sabihin mo kung gusto mong marinig ang susunod na kabanata dahil pakiramdam ko, hindi pa talaga ito ang wakas. At habang isinasara ko ang pinto, malinaw kong narinig ang mahinang pagtawa ng isang bata, hindi galit, hindi malungkot, kundi naghihintay.